Okay, Hyundai Accent naman tayo mga boss. Okay, ang issue nito ay lagi daw nakaangat ang bumper. So, syempre, palit na siya ng bumper. So, ito ang nangyari. Lagi siyang nakaangat. Ayan. Okay, laylay na. So, dun sa kabila, tignan ko. Ayan, ganun din. Mas malala dito. Ang laki ng angat, oh. Okay. So, ang gagawin ko dyan, ganito. Pakita ko sa inyo yung ikakabit ko. So, ito yung ikakabit ko dyan, mga boss. Bumper clip. Yan, yung pinupush. Push button clip. Yan. Ito yung mga piyesa niya. Katulad nung kinabit ko dun sa Toyota Wigo. Yan. Ngayon, Hyundai Accent naman ang gagawin ko. Okay? Yan. So, ayun. Kakalasin ko na muna to. Tapos ay titignan ko yung pagtatamaan ng bumper clip natin ikakabit. Pati dito sa kabila. Okay? Let's go. Okay, so nakalas ko na mga boss. Ngayon, gagawa ako dito ng lalagyan ng clip. Okay? So, hahanap na lang ako dito yung pagtatamaan ko ng mismong bumper clip. Siguro banda rito yun. Kasi dito naman siya nanganga eh. Dito siya umaangat. Dito walang problema kasi masyado mabigat yung ano niya, yung body kits niya. Kaya ang tension ng bigat niya nasa gitna. So dito umaano siya, umaangat, bumubuka dito. So dito ko sa part na to ilalagay yung bumper clip. So dito sa kabila ganun din syempre. Hahanapan ko muna siya ng pagkakabitan ko ng ano, ng pin kung tawagin. Okay? So ayun. Gagawa muna ako dito. Siguro sa part na to mas maganda. Hahanapan ko muna. Okay? So ayan. Nakalas ko na yan.
Kumakal naman ako, may mandang ka na. Tangina. Tama yung sa mga tabi. Yung nakagala. Di ba naman naka-use extra? Kumakain ako. Pag-ing sabi kayo, hindi ko nakikita. Sabi ko, sabi niya. Sabi din. Garap naman ko na lang. Uwi sa kambing. Alam niyo ano? Dapat na upo diyan. Gusto ko yung para kita kasi dapat na gawin natin. Gusto ko yung dito para wala yung ano kahit sa kita. Siya kita diyan. Sabi naman. Tayo sa likod naman dalan. Hindi kaya kaya. Ano ko to din pansit. Ito pa lang. Maka. Alka. Ano na ba yan? Hindi na sabihin mo ulit. Kami na ito. Dapat mo yung sapatos. Okay, so naikabit ko na mga boss yung pinakang fastener, yung clip fastener. Tapos dito yung pinaglalagyan ng plastic na cover niya, yan, yung original. Binutas ko na yan dito para mapagkasya. Ito nga pala, yung kinuhaan kong tornilyo, kinalas ko na yan. May datihan tornilyo yan eh. Yan, dyan ko na inilagay. Tapos dinouble nut ko lang. Yan, tinanggal ko na itong stock niya. Tapos medyo i-bend ko yan. Itinaas ko yan ng ganun. Itinaas ko yan pataas na ganun. Para lang
pag in-clip natin to pantay doon sa bumper. Yan. Okay. Tapos dito nilagyan ko siya ng rivet nut. Yan, kung nakita niyo naman. Tapos syempre nilagyan ko ng masking tape para pag in-sprayan ko ng flat black, hindi siya lumampas. Yan. Tapos ang pagkuha niya ng ang pagkuha niya ng tamang sukat dito, ginawa ko diyan. Kumuha ako ng roller. Pinantay ko yan dito sa panel nitong original. Saka ko siya isinukat dito. Yan. Para pantay na pantay ang pagka isinalpak natin yung bumper natin. Ito. Yan. Tapos dito, pinalaki ko na yung butas niyan. Yan. Tornilyo lang kasi na ganito ang original. Yan. Tinanggal ko na yung plastic. Ito yun. Tapos pinalaki ko na yung butas para ito na ang ikakabit ko. Gis na tornilyo. Yan, para dito yung dalawa. Yan. Tapos yan, di nakabend na yan, ibabalik ko na yung plastic niyan. Ito. Tutornilyo ko na muna siya. Okay, so naitornilyo ko na ito, yung pinakang original clip niya na plastic. Yan, ganyan ang itsura niyan. Tapos ito nga pala mga boss, binutas ko rin yan. Tinabasan ko para hindi siya tumukod. Ayan. Okay, tatabasan nyo itong panel na ito. Tsaka dito sa ibabaw. Manipis lang naman, kunti lang. Ayan. Okay. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ko kukuhain ang sukat nito dito sa bumper. Yan, kung paano ko makukuha ang sukat nitong pin na ito. Okay? Ganito ang tamang pagkuha ng sukat para dito sa bumper. Ganito ang tamang pagkuha. Kailangan ipantay nyo muna yan. Ito. Saka nyo siya. Yan, ganun lang ang pagkuha ng sukat nung pin para mabutas natin itong bumper. Bugbugin nyo. Ayan o. Di ba nagkaroon na ng bakat? So yan na yung bubutasin ko, tapos palalakihin ko. Pakakasyahin ko na ito. Ayan dito. Okay? Yun lang ang sikretong technique.
Sige po. Yan mga boss, ayos na. Okay na yung ginawa ko. So na-install ko na yan. Doon sa original na tornilyo, tanggalin nyo yun. Tapos ipalit nyo na itong fastener clip. Yan, okay. Tapos ito, maglagay lang kayo ng rivet nut gun. Yan. Ito yung gamit ko. Yan. Yan. Tapos ay butasin nyo na yung plastic. Tapos ay palitan nyo na ng tornilyo na gis para mas matibay. Mas hakap na hakap. Tapos dito, ilagay nyo rin yung yung lock niya. Yan. Kita nyo naman kung paano ko kinuha yung tama ng butas niya. Pukpukin nyo lang para bumakat yung yung pinakampin. Tapos dito sa kabila, naayos ko na rin yan. Yan. Ganon din ang ginawa ko dyan, katulad doon sa ginawa ko doon sa isa. Naka-rivet nut gun din. Yan, yung original na tornilyo nitong panel nito, yun na rin ang ginamit ko. Tapos i-bend ko yan pataas. Tapos dito, ganun din, kung paano ko kinuha yung sukat nun, pinukpo ko lang yan ng ganun. Tapos binutas ko. Tapos yung lock niya na nut, kabit nyo rin yun para safe, para hindi siya makalas. Okay? So yan, malapit na ito matapos. I-fix ko na lang siya. Iaakyat ko na lang siya. Bubuuhin ko na. Okay? Okay, Hyundai Accent. Tapos na mga boss. Ito na yung finish. Kinabitan ko siya ng push button clip. Ayan. Ito yung pagka pinindot mo, pinos mo, quick release siya. Pwede mo na siyang makalas yung bumper. So nakita nyo kanina, angat na angat yan. Yan na yung finish natin. Okay. So dito naman sa kabila. Ayan. Yan ang finish. So pag pinindot yan, quick release yun. Okay. Hyundai Accent.